Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, God. The years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your word made them glad, they just could not understand. There was somewhere was not to the penalty of your son. El Shaddai, El Shaddai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Amen and amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinuluwalhati. Pinasasalamatan ka, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po, Ama, sa ika-26 na anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito ng Goldisak, Paranaque. Umaasa kami, Panginoon, na nandirito ka mula pa kanina sa aming kalagitnaan at may gagawin ka sa aming buhay. Lahat po na may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng aming kahilingan ay iyong tutugunin. Diyos, dalangin namin sa gabing ito ang mabuting balitang ating pagsasalunan. Nawa po ito'y sundan ng iyong tanda, mga himala at kababalaghan, at mangyari po ang iyong kalooban. Diyos, dalangin namin na gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, wini-welcome ka po namin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
oras at pag-asa naririnig ko sa piling naghahandang sa hirapan at ginawa. Ibigay po natin yung the best, yung mainam, yung malakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. The gospel is taken from John chapter 10, verses 27, the following verses. Makinig po kayong lahat ng nakikinig, pumalakpak ng malakas. Lupay-pay na yung palakpak nila sa Diyos. Sabi po rito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig ba sila? Tupa ng Panginoon. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang inyong mga prayer requests and 145 pamilya muna. Taas po natin ang ating mga prayer requests. Na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. At ang mga prayer requests, pamilya at pamilya nagagalat na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at magkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El
prayer request. Yan. Yung iba po, walang prayer request. Ha? Nasa puso na lang. Ano? Taas po natin, maniwala kayo. Maniwala po kayo. Ama naming Diyos, kami nagtitiwala sa iyo na ang lahat ng aming mga kahilingan ay answered prayer. And Lord, nagtitiwala kami ang pangako mo. Ibabalik mo sa amin, siksik, liglig, umaapaw ang bawat alay at handog namin. Kaya naman, Lord, nagpapasalamat na kami at inaangkin na kaming lahat ay tagumpay. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Habang kinukolekta ang inyong mga prayer request, pasalamatan natin siya. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And say, I am. Let the poor say, because of what? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, because of what the Lord has done for Purihin natin ang Diyos. Nako. Bigay po natin yung the best na palakpak sa Panginoon. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Walang sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Happy anniversary. Happy anniversary. Lahat ng sumagot ng happy anniversary, may bonus kay Lord. Okay, taas ang inyong mga kamay. At dahan-dahang maupo. Dahan-dahan pong maupo. Okay. Tayo po'y mag-concentrate na, mag-focus na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala na pong lalakad ng lalakad, maupo na po kayo kung saan kayo nakaupo. Sapagkat napakahalaga po. Pwede ba alisin mo na lang yung treble para wag mag-echo? Para maging normal, alisin mo yung treble at maging normal yung boses natin. Okay? Okay. So, handa na po kayong makinig. So, tandaan niyo po, nasa pakikinig ang pagtanggap natin ng mga pangako ng Diyos. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya niya ay nakukuha sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya naman po yung nakikinig lagi ng salita ng Diyos, tumatatag, lumalago, lumalalim ang pananampalataya at nagbubunga ang pananampalataya nila. Amen. Huwag niyo pong sayangin yung pag-express ng worship nyo, sapagkat yung pagpalakpak nyo po, expression of worship. Ano? Ang pagsamba kasi nasa puso.
At naipapakita natin yung pagsamba natin sa pamagitan ng pagpalakpak, pagpupuri, pagsayaw, at lahat ng ginagawa natin. Kaya i-express po natin, ipakita natin sa Diyos na mahal natin ang Panginoon. Kaya ibigay niyo yung the best na palakpak niyo sa Panginoon. Yun ang expression. Doon ay papakita na ang pagsamba mo'y nasa puso. You express your worship through songs, clapping, praising, lahat po yun. At lingid po sa inyong kaalaman, sabi po ng banal na kasulatan, there is healing in worship. Na may kagalingan sa pagsamba sa Diyos. Kaya't lingid sa inyong kaalaman, habang kayo'y pumapalakpak, gumagaling na ang mga may sakit. Habang sumisigaw, gumagaling na ang mga may sakit. Habang lumulundag, gumagaling na ang mga may sakit. Kaya pag uwi nyo, okay lang kung hindi ka makatayo. Okay. Kaya pag uwi nyo mamaya, wala na yung pakiramdam yung masakit. And that is faith. Diba sabi ni Jesus, pinagaling ka dahil sa inyong pananalig. Kaya mahalaga po yung pananampalataya, yung pananalig sa Diyos. At kung kayo may pananalig na bunga ng pakikinig, nakatitiyak po ako sa inyo na ang lahat ng inyong naisin, ibibigay ng Panginoon. Ang hina. Sabi po ang ating pag-uusapan is listening. Sabi ng Bible, makinig kayo, my sheep hear my voice. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Sabi ni Jesus. Our shepherd is Jesus. Ang ating pastol ay si Kristo. At ang ginagamit sa lupa, sa ministeryong ito ay ang ating servant leader. Kaya sabi nito sa Bible, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig ba kayo? Nakikinig sa akin, sabi ni Jesus, ang aking mga tupa. Listening to the voice of our shepherd. At ang sabi niya, makinig. Sabi niya, I know them. I know them. Kilala ko silang lahat. Maaring di mo kilalang ganap ang Panginoon, pero kilalang kilala tayo ng Diyos. Yung mga lihim natin, lahat ng kasalanan natin, kung napagsisihan na ba o hindi. God is all-knowing God. He is omniscient God. Ibig sabihin, kilalang kilala tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ay, huwag niyo tipirin. Ibigay niyo yung the best. Huwag niyo tipirin yung palakpakan niyo. Ibigay mo. Malulugod si Lord noon. Ha? So sabi ron, nakikinig. Pagkatapos ano sabi ron? I know them. Kilala ko silang lahat. And they follow me. Sumusunod sila sa akin. Sumusunod ba kayo sa Panginoon? Kung kayo sumusunod, huwag na kayo maingay dyan. Makinig na kayo. Huwag na kayo maingay dyan, bro. Makinig na kayo. Okay. Nakikinig, nakikilala, at sumusunod sila ang mga tupa ng Panginoon. Alam nyo, sa judgment seat of Christ, sa huling araw at huling panahon, ano ang sabi ng Bible? Hahatulan tayong lahat ng Panginoon, at ang ginawa niyang illustration ay ang mga tupa at kambing. Sa Ambel po, may tupa at may kambing. Kung kayo umaattend sa Ambel, kung napapansin niyo po, yung mga tupa laging magkakasama. Sunod-sunod sila. Pero yung mga kambing, hiwa-hiwalay.
Kung saan nandun. Minsan, munti ko pang masagasaan yung isa. Saan kayo? Sa tupa o sa kambing? Ang mga kambing maiingay. Ang mga kambing may sungay. Ang mga kambing hindi sumusunod sa pastol. Ngunit ang tupa, tahimik lang sila. Sama-sama lagi sila. Nakikinig sila, sumusunod sa pastol. Hindi sila nagkakalat-kalat. Kaya mapalad yung mga taong totoong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila ang mga tunay na tupa ng Panginoon. Sabi ng Bible, makinig kayo, they shall never perish. They shall never perish. Hindi sila mapapahamak. Isipin mo, ang sarapan ng mga pangako ng Diyos. Kung tayo ito pa ng Panginoon na tayo sumusunod, una, nakikinig, sumusunod, at nakikilala tayo ng Panginoon, sabi roon, hindi tayo mapapahamak. Sabi roon, they shall never perish. They shall never perish. Hindi sila mapapahamak. At ang sabi roon, no one can take them out of my hands. Hindi sila maaagaw sa aking mga kamay. Ano man ang mangyari, protektado at hawak tayo ng Panginoon. Naalala niyo St. Peter, si Pedro? Noong nakita ang Panginoon, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos sabi ni, natakot sila. Akala nila multo. Akala nila multo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako multo, ako si Jesus. At ang nangyari, sabi ni San Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. At yun, umalis na nga sila, pumunta na nga sa Panginoon, ayun, naglalakad o. So, si San Pedro, tumayo, naglakad sa ibabaw ng tubig makinig, habang nakatitig, nakafocus ang paningin kay Jesus. Nakatitig sa Panginoon, nakatuon ang paningin ni Jesus, ni Peter kay Jesus. Nakasulat po yun sa Hebreo chapter 12 verse 2. Let us fix our eyes unto Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, at ang paningin na yun ay ang ating spiritual eye, ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Dapat nakatuon kay Jesus. Amen? At habang siya'y nakatuon kay Jesus, nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Di ba sa buhay natin gano'n? Habang tayo concentrated, focused kay Kristo, na pagtatagumpayan natin lahat ng pagsubok, lahat ng problema. Pero nung ginulo ni Satanas ang isipan natin, minsan gusto mo nang magpakamatay. Minsan pumasok ka na sa sugal, doon sa hindi sa cellphone, i-download mo. Pagkatapos natuto ka na doon, hindi mo alam yun ang alok ng mundo na sabi ng Romans 12 verse Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayos takbo ng mundo. Kaya yung mga kabataan nalululong sa sugal na hindi nila alam, doon sila napapahamak. Kaya kung tayo nakafocus kay Kristo, pangako niya, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo magagalaw ninuman sa kamay ng ating Panginoong Jesus. Amen!
po pag tayo may problema, fix your eyes unto Jesus. Ituon nyo sa Panginoon ang ating pananampalataya. The eye of our spiritual life is our faith in the Lord. Amen. Amen. Nung mawala sa focus si St. Peter, lumubog siyang unti-unti. Anong ginawa ni St. Peter? Sumigaw! Hindi ganun ang sigaw ni St. Peter. Sabi ni St. Peter, Lord, help me! Sabihin nyo nga. Pag yan ang sinisigaw natin, Lord, help me! Andun yung kamay ni Lord. Anong ginawa ni Jesus? Inabot ang kamay ni St. Peter, iniangat sa tubig, at siya'y hindi lumubog. Purihin si Jesus. Pag may problema ka ba, yung ba sinisigaw mo, Lord, help me? O nagmumura ka at sinasabi, bakit wala pa yung Bombay? Yung inaasahan mong uutangan. Ha? Di ba? Pag tayo umasa sa mundo, walang mangyayari. Pero pag umasa tayo kay Kristo, iingatan ka, sasamahan ka, at magtatagumpay ka. Amen? Alam mo yung mga anak ko, kilala niyo yung anak ko eh. Anak ko 3. Ha? Yung anak ko si Joshua, si Ruth, at si David. Si Joshua nagtapos ng yung multimedia. Si Ate Ruth nagtapos ng, I think, marketing yata yun. At si David ay 3rd year multimedia rin. Alam niyo po, bakit sila hindi na problema sa pag-aaral? Kasi ginabayan ng magulang. Sabi naming mag-asawa ni Luisa, nung asawa ko, mga anak, wag na wag kayo makikibarkada sa mga taong wala sa Panginoon. Sapagkat kung kabarkada mo'y wala sa Panginoon, dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Ikayo ang dapat, sila ay bumarkada sa inyo para madala nyo sa gawain ng Panginoon. At dahil po tayo ginagabayan ng magulang ang anak, hindi tayo napapahamak. Maraming mga kabataan napapahamak. Bakit? Nakaligtaan ng magulang ang kanilang role. Yung role nila, yung guidance, yung kanilang pagsubaybay. Mayroon po akong pinlay over. Tama-tama, nag-broadcast ako noon. Pamilya pumunta, maagang maaga. Alam nyo, ang naging problema, nalulong sa internet ang anak nilang teenager. 2. Alam nyo po, hindi na makakilos. Parang na-stroke ang dating. Kasi po yung radiation ng internet, radiation ng kailang laptop o ng kailang computer ay na-absorb na, pumasok na sa kanilang katawan. At dahil doon, apektado ang kanilang mga nerves, ang kanilang mga ugat at ang lahat. Sabi ko sa mag-asawa, manalig kayo sa Diyos. Ang pangako ng Panginoon, kung tayo nagtitiwala at may pananampalataya kay Kristo, sabi ron, hindi sila maaagaw ng dyablo sa aking mga kamay. They will never perish. Hindi sila mapapahamak. At ang sabi ron, no one can take them out of my hands. Hindi sila maaagaw ng dyablo sa aking mga kamay. Kung tayo'y nagtitiwala, sumasampalataya kay Jesus. Ganyan po yung palakpak kapag pananampalataya ang pinag-uusapan. Pero pag biyaya, ang lakas ng sigaw. Pag blessing, ano? Pag pagpapalay, sabay sigaw.
Pero pag pananampalataya, no, medyo mahirap, no, mga kapatid. So, tingnan niyo po, ano nangyari kay St. Peter? Inabot ng Panginoon. Ha? Ang sarap po kung tayo'y laging hawak ng Panginoon. Pag ako'y nagpipray, Lord, hawakan mo po ako ng mahigpit, sapagat kung ako po ang hahawak sa iyo, baka po ako'y makahulagpos. Pag tayo humawak minsan, nakakabitaw tayo. Pero pag ang Diyos ang humawak sa atin, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Amen? Amen? Sino gustong hindi bitawan ng Panginoon? Higpitan mo ang pananampalataya sa Panginoon. Diba? Siguro po naranasan nyo mga problema, no? Wala naman taong walang problema eh. Kasi ang taong walang problema, yun ang pinakamalaking problema, no? Diba? Wala pong taong walang problema. Bakit walang taong walang problema? Sapagkat nangangahulugang kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin si Jesus. Sabi ng John 15, verse 5, we can't do nothing without Him. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. Subalit kung si Kristo'y nasa sa atin, magagawa natin ang lahat ng bagay. Amen. Inaawit pa natin yun eh. Now, malapit na yung oras ko. Ibibigay ko na sa inyo ang lesson, your take home. Your take home lesson for tonight in your anniversary. This gospel, John chapter 10 verses 27 to 30, John chapter 10 verses 27 to 30, hindi po Duterte, Duterte. Pakinig nyo. John chapter 10 verses 27 to 30. Iba naman yung pakinig nyo eh. This verses contains one of Jesus' most profound declaration about His relationship to the believers. Malalim na pagpapahayag ni Jesus tungkol sa ganap na relasyon niya sa ating lahat. Amen. Amen. If you want to become a member of His family, the family of God, you must know first what is your relationship to Jesus. What is your relationship to Jesus? My relationship to Jesus, He is my brother. Sabihin mo, Jesus is my brother. Lakasan mo. Lakasan mo. Jesus is the only begotten Son of God. Walang ibang anak ang Diyos, si Kristo lang, nag-iisa. And so that we become a member of God's family, you must have relationship to Jesus. John chapter 1 verse 12. Ano sabi ng Bible? Sila lamang nanalig tumanggap kay Kristo ang binibigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Anak na ba kayo ng Diyos? Walang makasagot. Taas ang kamay na siya'y anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. People are created by God. But those who believe and accepted Jesus as their personal Savior and brother, they are only the one. Sila lamang anya ang binibigyang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang hina. Kapag po
po yung relationship natin kay Kristo, tinanggap po siya bilang iyong kapatid, tayo nagiging adopted children of God. Tayo nagiging ampon na mga anak ng Diyos. Nabibilang tayo sa pagiging anak ng Diyos. Amen. At dahil tayo nagiging anak ng Diyos, what is our relationship to the Father? Ano ang relasyon natin sa Ama? Uy, nasabi ko na, hindi pa masagot. Mga anak tayo. We become children of God. Purihin ang Panginoon. Ang hina. Sabihin niyo, Brother Rex, lakasan mo. Sabihin niyo, Brother Rex, paano naman yung mga hindi talaga tumatanggap kay Kristo at ayaw talaga nilang kilalanin si Kristo? Ano naman mangyayari? Sabi po ng Biblia sa Pilipos chapter 2, Philippians chapter 2, inaawit pa yan ng choir, aywan ko kung alam nilang awitin. Sabi po ng Philippians chapter 2, every knee shall bow, every tongue. Laksan nyo. Laksan nyo. Ulitin natin, laksan nyo. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is. O diba? Ang liwaliwanag. Pagdating daw ng last days, ang lahat ng labi ay magsasabing si Kristo'y Panginoon. Lahat! Without exemption. And every knee shall bow. Lahat niya ng tuhod ay luluhod kay Jesus at magsasabing siya ay Panginoon at Diyos. Purihin ang Diyos. Mapalad tayo na kumikilala kay Kristo ngayon pa lang, sapagat mapapahiya ang lahat at the end of the day, at the end of the day, at the end of the time. Sapagat lahat ng tao'y pag-iisahin kay Jesus. Ito ang sinasabi ng banal na aklat that contain one of Jesus' most profound declaration about the relationship with the believers. And these verses, sabi ng Bible, these verses spoken o sinabi ni Jesus during the feast of dedication in Jerusalem. Sa panahon ng paghandog o pag-aalay. Alam mo, pag noong unang panahon, kapag may bagong sanggol, inidedicate, iniaalay, inihahandog. At yun ay sinabi ni Jesus on the time, the feast of dedication in Jerusalem. At anong nangyari? Mga kapatid, ito ay nagbibigay ng mayamang katuruan mula kay Kristo. At dahil sa lahat ng tatanggap sa kanyang katuruan ay pagpapalain ng Diyos. Oh, grabe, pagpapalain, ang lakas ng palakpak nila, ano? Pagpapalain ng Diyos. Lahat ng pagpapalain, pumalakpak at sumigaw. Ang lakas talaga pag pagpapalain tayo, ano? Now, what is the first take-home lesson? First, ito ang take-home nyo.
Kasi magna 9 o'clock na, sabi sa program, hanggang 9 lang ako. Sabi rito, this first take-home lesson, the shepherd and the sheep relationship. The sheep and the shepherd. Jesus the shepherd, we are the sheep. And our relationship to the sheep, He is our brother, Lord and Savior, so that we become children of God. Purihin ang Panginoon. Sabi yun ng verse 27 and 28. At nakapaloob sa take-home lesson nating lahat, ang mahalaga, yung intimate knowledge, yung malalim nating kaalaman at pagkakilala kay Kristo. Who? Jesus in your life. Sino si Kristo sa buhay mo? Ha? That's your assignment. That's your assignment. Mas mahalaga lumalim pa, palalimin pa natin ang pagkakilala kay Kristo. Baka kilalang kilala mo yung idol mo, pero si Kristo di mo ganap na kilala. Baka kilalang kilala mo yung iboboto mo, pero hindi mo pa kilalang kilala si Kristo. Mahalaga sinasabi, your intimate knowledge to our shepherd. Sabi ng banal na kasulatan, I know them. Kilala tayo ng ating shepherd. It indicates a deep personal relationship between Jesus and the believers. Amen. Amen. At napakahalaga yung recognition. Yung bang nire-recognize ka bilang anak ng Diyos. Ang hirap pag sa pamilya, hindi mo recognize yung member of your family, including your immediate member of your family. Ang hirap kapag hindi ka recognize. Kaya yung kabataan minsan doon nawiwili sa kanilang barkada. Kasi mas feel nila that they were concerned to them. Samantalang yung parent walang concern sa kanila. Diba? Diba? Diba na kaya kayo minsan na doon kayo nawiwili sa barkada nyo? Kasi busy yung parent sa business, busy yung parent sa trabaho. Kaya yung kabataan nandun sa barkada. Pag may nangyari na, sisisihin yung anak. Recognition is so important. It includes in your first take-home lesson the shepherd and the sheep relationship. Mahalaga po na na-recognize tayo. Secondly, pangalawa pong take-home lesson nyo. Nakikinig pa kayo? Is the promise of eternal security. Maraming taong nabubuhay, Kristiyano daw sila, nananampalataya kay Kristo, pero kakaba-kaba. May mga property sila, may mga magagandang mga property, pero ang kanilang tahanan libot ng security guard. May malaking aso pa, may CCTV camera, may malaking padlock na nagsasabing you are not secured dahil ikay kakaba-kaba. If you are believers, if you are truly believe in the Lord, hold in His promise. Panghawakan mo ang kanyang pangako. The promise of eternal security. Jesus promise of eternal security, sabi ng verse 28. Ano sabi ng verse 28? Sabi rito, pakinggan nyo ito. Sa verse 28, sabi niya rito, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Nakakasigurado ka, di ba? Buhay na walang hanggan. Yung buhay natin dito sa lupa may hangganan, may katapusan. Darating ang panahon, nilalagay ka sa kahon, mamahaling kahon,
Mahal nga, pero di mo naman alam saan ka paroroon, saan ka pupunta. Langit ba o impyerno ka? Masarap yung pangako, langit, buhay na walang hanggan. Sino gusto ng buhay na walang hanggan? Ay, naku po. Sino? Sino ang gusto ng buhay? Inubot tuloy ako. Sino ang gusto ng buhay na walang hanggan? Eh di ba sabi ni Father, ano, kung kayo nakinig kanina sa banal na misa, di ba? Yung kaluluwa natin, pag hindi natin yun talagang binigyan ng pagkain na nararapat, kung tayo concerned sa pagkain pang pisikal. Pero sabi ng banal na kasulatan kanina sa banal na misa, si Kristo ang tinapay ng buhay, ang pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Ikaso yung iba, hindi pinapahalagahan yung pagkain ng kaluluwa. Mas concerned tayo, overtime dito, trabaho dito, because we are concerned in our physical body. We are concerned sa ating physical body. Ang tataba natin, ang lulusog natin, pero yung ating kaluluwa payat na. Mga kapatid, mahalaga si Jesus. The food for our soul, the food for our thought. Jesus, His Word, He is the living bread. Amen! Amen! And finally, tayo na kayo. Sayaw, anong kagalakan ang ating taas ang kamay. Taas ang kamay. Nalaman ko ang susi sa gabay. Everybody, finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, yes! Ang buhay ko ngayon kung may pagsubok ay hindi alintana, ako'y punong-puno sa pagtahat. Taas ang kamay. Finally, ako ngayon. Ako ngayon. Lagay ang inyong kamay sa inyong puso. May puso ba kayo? Meron? Kasi may narinig ako nag-aaway, sabi ng lalaki o ng babae, wala kang puso! Hindi mo na ako mahal! Pag may narinig kayong gano'n, nagsasabi yung babae, wala kang puso, sabi sa asawa niya, ibig sabihin, hindi na niya madama ang pagmamahal.
Nadadama niyo pa ba ang pagmamahal ng inyong asawa? Kukunti ang sumagot. Nadadama niyo pa ba ang matinding pagmamahal ng inyong asawa? Kanina kukunti yung sumagot. Ha? Pag sinasabing, wala kang puso, hindi mo na ako mahal. Dati-dati may pasalubong ka lagi pag-uwi mo. Ngayon wala na. Lumipas ang pagmamahal. Kaya nga po yan ang plano sa pamilya muna. Nakakalimutan natin yung mga bagay na yan. Kaya pag tayo nandyan na, naku po, hindi pa ako ang kandidato. Pag tayo mayroon ng representative dyan, lahat ng suliranin ng pamilya gagawa ng batas para magtagumpay tayong lahat at maging masaya at maligaya ang bawat pamilya magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. The promise of eternal security. Sabi ng Bible, Jesus promised eternal security, the gift of eternal life. I give them eternal life. And that means the permanent protection. Sabi ng Panginoon, they shall never perish. Hindi sila magagalaw, hindi sila mapapahabak. That is the promise of eternal security. At ang sabi doon ng banal na aklat, the permanent protection and divine safekeeping, sabi ng Bible, no one can snatch believer from either Jesus' hands or the Father's hand. Maging sa kamay ng Ama ay hindi tayo maagaw ng dyablo. Diba sabi ng Romans 8 verse 31? Diba ano sabi ron? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig at nasa sa atin, sinong lalaban sa atin? Wala! Talo ang demonyo. Talo ang demonyo. Sabihin mo, demonyo! Lumayas ka sa aking buhay. Hindi kita kailangan. Tanging si Kristo lang ang kailangan ko. And finally is the divine unity. Divine unity. Kailan nagkakaisa ang isang pamilya? Sabi ng isang awitin, favorite yan pero hindi ko papaawit, sasabihin ko lang. Sabi ng isang awitin, a house is not a home when there's no wonder. And that wonder is the presence of God in our home. Without the presence of the Lord sa inyong tahanan, hindi tahanan yon, magulo, kaya bahay lang yon. Bahay ng demonyo. Gusto nyo bang maging bahay ng demonyo yung bahay nyo? Ayun ang sabi doon sa awit, a house is not a home when there is no wonder. Wonder. And that wonder is the presence of God. Nagkakaisa ang isang pamilya kung nandun ang presence ng Diyos. Sabi ng John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Even though the Father, the Son, and the Holy Spirit is different person, pero sila ay iisang pagka-Diyos sapagkat nagkakaisa sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. At ganoon din sa tahanan, sa pamilya, nagkakaisa at nagkakasundo ang isang pamilya tahanan kung nagahari doon ang presensya ni Yahweh El Shaddai. Amen! Mula nang tanggapin ko si Kristo, lahat ng sakit ko pinagaling ng Diyos. Ang aking sakit sa puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, 4 na ugat may bara, kailangan ko anyang ibabypass, wala akong pera. May ulcer, may hepatitis,
iba't ibang sakit. Pero totoo ang salita ng Diyos. Sabi ng Exodus chapter 15 verse 26, I am the God that healeth thee. Ako ang Diyos na nagpapagaling, sabi ni Yahweh El Shaddai. If you believe, you will receive healing power of God. Unity in diversity, we become united when the presence of the Lord is in our heart. Raise up your hands to God and declare the goodness of the Lord. Ideklara mo ang kabutihan ng Diyos. Yes. Concentrate in the presence of God. Amen. And I will sing of the goodness of God. Taas ang mga kamay. I love your voice, Lord. Yes, hallelujah. Glory. Amen. Amen. Yes, hallelujah. Glory. Come on, declare, everybody. Oh, my Lord, heaven made. And all my life in heaven so every breath and night and I will sing of the goodness of God. And all my life in heaven and all my life in heaven so I will sing of the goodness of God. Come on! Yes! God is good! Hey! Hallelujah! In all my life in heaven so every breath that I am breathing, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will raise up your hands and let us pause for a while. Let's feel the presence of God. Damhin mo siya. Sabi ng banal na aklat, sa isang salita lang na kanyang pahatid. Only one word that penetrate in your life, in your heart, in your whole being. That word is so powerful. And the word heal, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Kaya sabi ng banal na aklat, sa isang salita lang, kahit isang salita lang, na mag-penetrate sa puso mo, tutubo, lalago. Magbabago ang buhay natin. Gagaling ang lahat ng may sakit. Pagpapalain tayo.
Come on, raise up your hands and close your eyes. Feel Him. Come, O Holy Spirit. Sumaatin ang Espiritu ng Diyos. Come, Holy Spirit. We need you. We need you. We need you, God. Siya. Claim the power moving right now. Angkinin mo ang pagdaloy ng kapangyarihan niya sa iyo. Yes, yes. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ay nandirito. Naniniwala kami, Panginoon, na kumikilos ka ng may kalakasan. Hinihipo mo, tinahaplos ang bawat isa. Sa iyo na rin galing, Panginoon, ay Ikaw ang Diyos na manggagamot, nagpapagaling. At inaaki namin sa gabing ito, lahat ng nananampalataya sa iyo ay iyong pinagagaling at pinalalakas. Hinahaplos mo ang buhay at ang bawat isa sa amin. Kumikilos ka ng may kalakasan. At inaaki ko, Panginoon, ang kapangyarihang binigay mo sa bawat mananampalataya. Na sa pangalan ni Jesus ay makapagpapalayas kami ng masamang espiritu. At inaaki namin ang iyong pagkilos ngayong gabing ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, I rebuke whatever kind of sickness. Sinasaway ko lahat ng uri ng sakit at karamdaman at tinataboy ko sa buhay ng impyerno. In the name of Jesus Christ of Nazareth, ipatong niyo ang iyong kamay sa inyong mga ulo at tanggapin ang kagalingan. Receive healing. Receive deliverance. Receive healing. Receive deliverance. In the name of Jesus Christ, be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Receive. Receive healing. Receive deliverance. Healing. In the name of Jesus, be healed. Be healed. Angkinin nyo ang pagdaloy ng himala, pagpapala at biyaya. It's by faith that you receive healing. It's by faith that you receive deliverance in the name of Jesus. It's by faith that you receive healing power in Jesus' name. Lord, cover us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord. Patuloy mo kaming balutin ng banal mong dugo at inaalay namin sa iyo ang aming buhay. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan na kaming lahat ngayong gabing ito ay pinagaling mo na, pinagpala mo na sa pangalan ni Jesus. Purihin at palakpakan siya. Sabihin mo ngayon, I am healed.
am strong. I am rich. I am victorious. I am good health. In Jesus' name. Anong sagot? Find your partner. Find your partner. Ayan. Palakpakan nyo muna yung kapartner nyo ang pumapalakpak. Yan. Hindi. Magkagano, no? Pumapalakpak kayo. Yan. Unang sasabihin nyo, sasabihin nyo, I love you, Lord. Okay. 1 plus 1. Yan. Pangalawa, sasabihin nyo, 1, 4, 5. O diba sabi kanina, yung 1 I, tapos yung 4 love, tapos yung isa Jesus, diba no? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. At ang pangatlo, sasabihin nyo, pamilya muna ang party list ko. Yan, huwag nyo yung kaliligtaan, ha? Sa Lunes, kung kayo'y kaisa ng espiritu ng ministeryong ito, saan man kayo kasali, ako senior citizen na, pero ang ibubuto ko, pamilya muna. Kasi kaisa ako ng espiritu nito. Okay, kaisa ba kayo ng espiritu ng ministeryo? Ha? Kaisa ba kayo ng espiritu ng ministeryo ni El Shaddai? Oh, huwag kaliligtaan sa Monday, 1, 4, 5, pamilya muna. Yan, baka mamaya nakiki-espiritu ka, pero iba naman yung iboboto mo. O kung kaisa kayo ng pamilya ni El Shaddai, yun ang inyong iboboto. At siya, pagpapalain tayo. Yung pangako ng tao may katapusan. Yung pangako ni El Shaddai walang katapusan. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Palakpakan si Lord. Okay? Taas ang inyong daladalahan at babasbasan ng Panginoon. Panyo, asin, langis, Biblia, wallet, yung sombrero nyo para mabasbasan, para yung ulo nyo hindi sumasakit. Basbasan niya ng Panginoon yung sombrero nyo para habang suot-suot nyo may power ni Lord. Okay? Okay. Taas ang lahat ng yan. Yung lahat ng may passport, magkakabisa ka patungo sa ibang bansa. Okay, taas na yan. Ama naming Diyos, basbasan niyo po ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng aming hawak kasama ang sombrero. Inakin na po namin, Panginoon, ang inyong blessing, ang iyong pagpapala, at ang iyong himala. Kaya naman, Panginoon, ito'y inaangkin namin sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Okay, baba ang lahat ng yan. Iahagis ko na po yung bonus nyo. 3 bonus. Okay. Handa na kayo? Ito ang sasabihin nyo pag bawat hagis ko, sasabihin nyo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Kasi kung si Kristo ang kayamanan natin, sabi ng Bible, kung saan nanduroon ang inyong kayamanan, nanduroon ang inyong puso. Kaya pag si Kristo ang kayamanan natin, hawak ni Jesus ang puso natin. Okay, handa na kayo? Nag-isip na kayo ng 3? Pero doon sa prayer request nyo, 3 bonus at manalig kayo, mangyayari. Malay nyo, pag uwi nyo sa bahay, may himala kayong dadatnan doon. Okay, ready na? May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po na, tapos ka na agad eh.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito na yung bonus yung una. Pangalawa, laksan nyo ang sigaw nyo, ha? Kung gusto nyo lumundad ng isang ganon, bawat hagis, mangyari pa. Ito ang pangalawa! And finally, ito na! God bless you! God bless you!